Ang programang tumatalakay ng mga usaping may kinalaman sa pananampalataya sa Diyos. Ang pagtatanghal na sasagot sa mga katanungan patungkol sa banal na kasulatan. Reasons to Faith. Anumang uri ng paniniwala na walang pinagbabatayang katunayan o ebidensya ay matatawag na palapalagay lamang. Reasons of Faith deals with the evidence of our faith. Why we believe what we believe. Ito ang programang walang pinapanigan, ngunit mayroong tinitindigan. We don't take side, we take stand. Mula sa Reasons of Faith Media Ministry Studio, Manila, Philippines. Narito si Brother Melvin Sarmiento para sa Reasons of Faith Live. Isang mapagpalang araw ng Sabado ang amin pong ipinapabot sa lahat ng aming mga ginigiliw na taga-subaybay ng programang Reasons of Faith. Kami po ay nagagalak na muling makadalaw sa inyong mga tahanan sa pamamagitan po ng programang ito. Ang atin hong ipagpapatuloy na paksang pag-aaralan ay ang ating regular na ginagawang Spirit of Prophecy series every second Sabbath or second Saturday of every month. Ngayon po yung ating 5th episode na may pamagat na How to Interpret Ellen G. White's Writings. Yan po yung ating paksang pag-uusapan ngayon. Ito po ay programa na inilaan sa inyo ng Pasig Seventh-day Adventist Church in cooperation with the Reasons of Faith Media Ministry. Kaya yan po yung atin pong dadalhin sa inyo sa buong oras ng atin hong pagtatanghal. Amin pong patuloy na pinagpapasalamat na nandyan pa rin po kayo at handang umantabay dito po sa pagtalakay natin ng isang mahalagang paksa. At ngayon nga po, ika-5 episode na. At syempre, akin din pong pinasasalamatan ng aking makakaagapay sa technical side. Walang iba kundi ang aking unika iha, Princess Alia Sarmiento, kasama si Sister Micah Sarmiento, ang aking pamangkin naman. So, kayo din po ay aming inanyayahan na mag-forward pa rin po kayo ng inyong mga tanong na may kinalaman sa usapin ng Biblia, sapagkat ang Reasons of Faith ay nakalaan pong sumagot sa mga katanungan ayon po sa usapin ng pananampalataya. Welcome po dito ang atin hong mga kaibigan sa iba't ibang samahan ng pananampalataya, lalo't higit ang ating mga kapatirang mga Seventh-day Adventist po. Yun po, basta magtanong lang ho kayo at aming ipaglilingkod. Ngayon, yung iba hong mga tanong na hindi pa nasasagot nakapila po yung mga yan, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya antabayanan lamang po ninyo sapagkat paglalaanan po natin ang pagsagot yan. Okay, so ngayon po ay may gagawin muna akong announcement sa lahat po ng ating mga estudyante ng Bible Institute Season 4 ng Reasons of Faith. Pakisagutan na po lahat ng atin hong mga requirements na in-announce sa inyo, yung ating mga reaction papers, especially doon po sa ating Lesson 1 and Lesson 2. Ano ho, maging yung atin pong additional subject na hermeneutics. So, sa mga estudyante po ng Season 4, so required pong sagutan po ninyo yung 3 topics na yon. Ang deadline naman po natin, ito pong last Sunday, nito pong buwan ng September 26 po yan. Yan po yung deadline. Ano ho, para malaman ko kung inyo pong naunawaan yung atin hong mga subject na ibinibigay sa inyo. Part po yan ng grading system natin. Okay? So, ganun din ang ating announcement. So, kaya nga po, malamang wala po munang programa bukas. Bukas lang naman, September 13 bukas. So, ngayon po, September 12, sa ganap na alas 3, live po ito. Bukas, medyo wala ho muna dahil may isang mahalaga din pong kumbaga gagawin ang inyo pong lingkod. Bukas po, i-announce ko na, bagamat ito ay talagang well-announced na, itong sa kapitulo versikulo, may magaganap po kasing pag-uusap bukas. Linggo po yan, September 13. Sa ganap na alas 2 po ng hapon. Ang pag-uusap ay sa pagitan ng kapitulo versikulo na pinangungunahan ni Brother Jerry Sevilla, at ang kanyang makakausap ay ang kaibayo natin sa pananampalataya sa Muslim, sa part ng Muslim, si Rashid, si Rashid Indasan. So, yun po yung magaganap na usapan bukas. Ang tema ng pag-uusap ay may kinalaman sa ano ang tunay na salita ng Diyos. Biblia ba o Quran? So, nawa mga kapatid at sa ating mga kaibigan, saksihan po ninyo, yan ay online debate. So, mapapanood po ninyo simultaneous sa Facebook at YouTube channel ng kapitulo versikulo. Susuportahan po natin yan. Kaya nga po, ang inyong lingkod ay nandoon bukas sa studio mismo ng KB para
suportahan din po ang atin hong kapatid na Jerry Sibilia. So bukas, pansamantala lang naman yan, wala. Dahil wala ho akong ginawang record eh. Mas gusto ko po kasi na live na nakakadaupang palad ko kayo sa pamamagitan po ng internet. So hindi po talaga ako nag-record. Mawawala lang ho muna. Bukas lang naman yon. So ngayong mismong araw, September 12, live po ito. September 13 bukas, wala ho muna. So yun po ang atin hong announcement. Bago tayo lubusan dumako sa pagbibigay sa inyo ng atin hong pag-uusapang paksa ngayon on how to interpret Ellen G. White's writings, tayo po muna ay magtatalaga sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng isang panalangin. Ama naming Diyos, kami po'y nagpapasalamat sapagkat niloob ninyo na sa araw na ito ay kami po'y magkaroon ng pagtatanghal ng programang ito. Dalangin namin na samahan kami ng inyong Santong Espiritu upang ang karunungang makalangit, ang siya naming maging karunungan at ang aming pag-uusapang paksa na ilalaan sa aming mga kapatiran ay magbigay sa kanila ng katatagan ng kanilang paniniwala at pananampalataya sa gampanin ng inyong sinugo na propeta sa huling araw na ito sa katauhan ni Ellen White. Salamat o Diyos sa katiyakan ng inyong karunungan, pamamatnubay ng Santong Espiritu ay aming maranasan upang ito'y magdulot ng ibayong sigla, katatagan ng pananampalataya ng bawat isa. Ipagpatawad din ninyo, Ama, ang anumang kasalanan na inyong nakita upang ito'y hindi maging hadlang sa malayang pagdaloy ng inyong katotohanan sa puso't isipan ng bawat nanonood at nakikinig ng programang ito. Ito po ang aming samot hiling sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. So, diretso na ho tayo rito sa pagtalakay ng paksang ito. Anyway, ang program po natin ay simultaneous na napapanood din po sa Pasig Seventh-day Adventist Church Facebook account. Okay? So, how to interpret Ellen G. White's writings. Pakilagay, anak, sa screen, no? Yan po yung ating tema. Ito po ay first part. By October, second Sabbath, tatalakayin ko po yung second part. So, pinaghati-hati ko po talaga ito dahil mahabang usapin ito. So, tandaan niyo nakalimang episode na tayo. No? So, meaning doon sa mga kaibigan o mga kapatid natin na hindi nakapanood nito, nandyan lang naman po sa atin pong Facebook account ng Reasons of Faith at ng Pasig Seventh-day Adventist Church yung mga video mula doon sa episode 1, no? Dahil ngayon, 5th episode na po ito. So doon sa mga unang episode, in-establish po natin yung usapin ng Spirit of Prophecy. In particular, sa mga issue regarding Ellen White. Okay, at paano ba siya naging propetisa? So, ito yung 5th episode na. Sa mga kaibigan, ulitin ko, maging sa mga kapatid, kung gusto nyo maintindihan yung pinakapundasyon, balik kayo doon sa mga video doon sa Facebook site na nabanggit po natin. Ngayon, etong ipapakita ko sa inyo muna, kagaya nito, pakilagay nga anak dyan sa ating screen, yan. Eto'y tatalakayin ko po yung mga issue na ito nang naglalabasan po sa Facebook. Ano ho, kagaya nitong tanong, was Adam with Eve when she was tempted in the garden? Si Adan daw ba ay kasama ni Eva doon sa panahong tinutukso siya? Itinalakay natin po ito at pinapalabas ng critics na magkasama during the time of temptation si Adam and Eve. Ang sabi ni Ellen White, hindi magkasama. Yan. Pangalawa, pakilagay sa screen. Was Adam deceived by Satan? Yan. So, kaya natin pinapakita ito kasi yung mga critic ni Ellen White pinaglalaban ng Bible at writings ni Ellen White. Pangatlong issue, was the Tower of Babel built before the flood? Yun daw bang Torre ni Babel ay naitayo bago ang baha? Kasi pinapalabas nila na sinabi ni Ellen White na itayo ang Tower of Babel bago ang baha. Di ba sa Biblia, matapos ang baha, ugunaw, nung panahon ni Noe, saka naitayo ang Tower of Babel. So yun po yung mga sasagutin natin yan. Ika-4, pakilagay Micah, was the man Jesus Christ also truly God? Yun daw bang ating Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos? May sunulat daw sa Ellen White? Hindi. Yan. So, number 5, was the atonement for sin completed at the cross?
Yun daw bang atonement o handog ni Kristo para sa pagkakasala ng tao ay natapos na sa krus? Sabi daw ni Ellen White, hindi. Sabi ng Bible, oo. So tingnan natin yan sa mga darating na pag-aaral. Hoy, nawala yung number 6. Anyway, number 7, who bears our sins? Sino daw ang nagdadala ng ating kasalanan? Sabi ng Bible, si Kristo. Sabi daw ni Ellen White, si Satan. Okay. Number 8, can we say we are saved right now by Christ's grace? Masasabi daw ba natin na naligtas tayo ng biyaya ngayon mismo? Sa pamamagitan nga po nung biyaya ni Kristo? Sabi daw ni Ellen White, hindi. Sabi ng Bible, oo. Number 9, can ignorant slaves be saved? Yun daw bang mga walang malay sa ebanghelyo na mga alipin ay maliligtas? Sabi daw ni Ellen White, hindi. Sabi ng Bible, oo. Number 10 and last, can we legitimately say I have ceased to sin? Masasabi daw ba natin na tinigilan na natin ang pagkakasala? Sabi ni Ellen White, oo. Sabi ng Bible, hindi. So yan po yung ilan sa mga issue na sasagutin natin sa part 2. Kasi nga po, ngayon ay part 1. Paano ba i-interpret o uunawain ang mga sulat ni Ellen G. White? Kaya nga po, mas maganda makita ninyo ngayon yung pamamaraan na gagamitin natin. Alam nyo po, ang interpretation, kahit anong literature yan, ginagamitan po yan ng systematic methodology, yung may sistema. Hindi po yan basta-basta, lalo na kung yung sulat ay hindi para sa'yo. Especially the Bible. Meron tayong tinatawag na hermeneutical procedure. Pag sinabing hermeneutics, it is the art and science of interpretation. Yan po ay sining at agham ng pag-unawa, art and science. So dyan po sa art and science, kasama po dyan sa kinukonsider para masabi natin kompleto ang ginawa mong sistema at methodology sa pag-interpret bago ka gumawa ng conclusion. Napakahalaga po dyan una yung time or chronology, yung panahon ng pagkasulat ng isang literatura. At sa point na ito, yung writings nga ni Ellen White at yung Bible, yung pinag-aralan natin ng mga nakaraan. Sunod dyan yung geography or location. Napakahalaga po yun na kinukonsider sa pag-aaral. Pangatlo yung kultura o custom nung taong nagsulat at yung panahon ng kanyang pagkasulat, ano bang kultura meron sila. Pang-apat, lalo na sa Bible, napakahalaga dito yung biblical language na nakakaintindi ka ng Hebrew at Greek kasi ang Old Testament nasulat sa Hebrew, may ilang portion doon ng Aramaic. Sa New Testament, nakasulat po yun sa Gregong salita. So dapat marunong din yung taong nagbibigay ng bago yung conclusion, dumaan sa ganung sistema ng pag-aaral. Part yun ng tinatawag natin kaninang hermeneutical procedures. So, sa lahat ng literatura, ginagamit yung mga ilan sa inihalimbawa ko. Mga ilan lang po yon. Ilang bahagi lang po yon. Hindi basta-basta na magkukonclude agad tayo na hindi natin kinukonsider yung mga bagay na yon. So, ganun din dito sa ating pag-uusap sa writings ni Ellen White. Yung mga hermeneutical procedures na yon, gagamitin po natin yon para hindi maging ligaw. Tingnan nyo ha, pakilagay Micah yung isang quotation mula sa Selected Messages, Book 1, page 44. Ang sabi rito ay ganito, many men take the testimonies the Lord has given, picking out a sentence here and there, taking it from its proper connection or context, and applying it according to their idea. Thus, poor souls become bewildered when could they read in order all that has been given. Next, they would see the true application and would not become confused. Much that purports to be a message from Sister White serves only the purpose of misrepresenting Sister White. Yun po ang sinabi mismo na Ellen White. Isa-isahin natin yun ha. Marami daw ika sa mga nagbabasa ng kanyang sulat. Yan yung isang term na ginamit na testimonies na binigay ng Panginoon. Galing sa Panginoon na ipinasulat kay Ellen White. Na kumukuha sila ng ilang mga portion dun sa sulat, picking out a sentence here and there. Kumaga pinagputol-putol
at dinidetach o inihiwalay sa kanyang proper connection or context. Yan din ang ginagawa ng marami kung ang usapin ay interpretation ng Biblia. Pinagputol-putol yung mga talata, pinagdudugtong-dugtong yung walang kinalaman sa issue or yung kanyang context, the connection of the text or yung proper connection. Walang masama po kung maghahagilap tayo sa iba't ibang bahagi ng sulat, pero tandaan natin na dapat yun ay nakaugnay sa issue. Meaning, iisang issue ang pinag-uusapan. Hindi mo naman bawal o masama na kumuha ka sa ibang bahagi ng mga sulat. Ang importante doon, yung proper connection. Magkatugma yung issue yung pinag-uusapan. Dito sa panahon mismo na Ellen White, naranasan niya Yung mga sulat niya, kuha lang ng kuha yung iba, pinagdudugtong at nilalagay daw ika nila yung kanilang sariling isipan. Kaya naguguluhan yung mga kapatid na bumabasa at sinasabi nila, yung sulat na yan galing kay Ellen White. Samantalang tinatanggi naman ni Ellen White. Mamaya babasahin natin yung ilang mga punto doon sa nabitawan nating quotation coming from Mrs. White herself. So ganyan ang ginagawa ng iba. Kaya yung mga kapatid na walang malay, napapaniwala sila. Kaya yun po yung punto ng ating pag-aaral ngayon. Paano ba ang tamang pag-unawa sa writings na Ellen White? At yung hermeneutical procedures na nabanggit ko na ginagamit sa Biblia at sa ibang mga literatura, ganun din ang gagamitin natin sa mga sulat ni Ellen White. Okay? So, eto pa. Pakilagay sa screen, Maika. Sa letter 208, nung June 29, 1906, those who are not walking in the light of the message may gather up statements from my writings that happen to please them and that agree with their human judgment, and by separating these statements from their connection and placing them beside human reasoning, make it appear that my writings uphold that which they condemn. I charge you not to do this work. To use my writings thus is misleading and inconsistent. Kita nyo. Pinagsasabihan ni Ellen White yung mga tao, yung mga kapatid na gumagamit ng kanyang writings. At ngayon, sasabihin kong direkta, yung mga kaibayo sa pananampalataya. Pinagputol-putol nila, nagko-quote sila sa writings ni Ellen White, inihiwalay yung kanyang pangungusap doon sa pinaka-issue na tinatalakay ni Ellen White. Kaya nagkakaroon ng maling konklusyon. So nagagamit ng iba yung writing ni Ellen White at mini-mislead yung mga tao. At doon nga sa second part natin, next month, yung pinakita ko na yun ng mga tanong, 10 pa lang yun sa dami ng tanong na mga misleading na mga idea na naglalabasan ngayon sa mga social sites, no? Lalo na sa YouTube. So yan po ang ating gustong ibigay ng pansin sa inyo para hindi kayo madaya, mga kapatid ko, na maintindihan natin yung tinatawag na papaano ba, yung methodology. Ngayon, papakita ko po sa inyo yung general guidelines of interpretation. Pakilagay, Maika. Ito yung pangkalahatang guideline na ginagamit. Ilan lamang po ito? A. Invite the Holy Spirit to guide in study. Napakahalaga po yan. Talagang anyayahan natin ang banal na Espiritu sa pag-aaral. Pansinin niyo po yung sinabi ni Ellen White sa Education, page 89, a true knowledge from the Bible can be gained only through aid of the Spirit by whom the word was given. Yung tunay daw na kaalaman mula sa salita ng Diyos ay matatamo lamang natin sa gabay ng Espiritu Santo ng Diyos, na kung saan ang Biblia ay inihayag sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So, ganun din yung sinasabi natin na degree of inspiration kay Ellen White, galing din yan sa Holy Spirit. So, para maintindihan natin yung pinag-uusapan, hingin natin yung gabay ng banal na Espiritu. Pangalawa, letter B. Be willing to obey the truth. In Testimonies, Volume 5, page 705, whenever men are not seeking in word and deed to be in harmony with God, then, however learned they may be, they are liable to err in their understanding of Scripture, and it is not safe to trust in their explanations. So ito yung pangalawang guideline na sabi ko nga, sa maraming guidelines, ilan lang yung pinili natin.
maging willing ka na sundin yung katotohanan ng matutuklasan mo. Bakit? Kapag yung mga tao, sangayon kay Ellen White, gustong maging kasangayon ng gusto ng Diyos. Pero, eto nga, kapag naghahanap lang sila na para mabigyang katwiran yung kanilang gusto, talagang liable sila sa pagkakamali ng pag-unawa ng salita ng Diyos at hindi dapat na ipagkatiwala natin sa kanila yung kapaliwanagan. Yun ang warning na Ellen White. Doon sa mga tao na gusto lang nilang bigyang katwiran yung dati na nilang nalalaman, mga preconceived ideas or presupposition, wag ho tayo basta-basta magpapaniwala. Kasi sa Juan 7:17, quote ko na lang yung sinabi ng Bible, kung ang sino mang tao nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. So ang question doon sa nabanggit kong talata, nasa tao. Kung ang sino man ay handang ganapin, ibig sabihin yung willingness ang pinag-uusapan doon, ipapakilala sa kanya ng Diyos yung katotohanan, yung turo. Kung yung naintindihan niyang turo, galing ba talaga sa Diyos o galing lang sa kanya o sa tao? So ang question is about willingness on your part to obey the truth. Yun po ang issue. So be willing to obey the truth. Kung ipinaalam naman sa iyo yung katotohanan pero hindi ka naman handang ganapin, baliwala rin ang pagkaalam ng katotohanan. Bakit? Tututulan mo lang ng tututulan yon. So baliwala yung paglalahad ng katotohanan yon. So ang question na sa tao, are you willing? So ito yung pangalawang guideline. Pangatlo, be open-minded. Sabi dito sa Christ Object Lesson, page 112, if you search the scriptures to vindicate your own opinions, you will never reach the truth. Search in order to learn what the Lord says. Kung sasalaksikin mo lang ang kasulatan para bigyang katwiran ang iyong opinion, hindi ka talaga makakarating sa katotohanan. That's why, magsaliksik ka para matuto. Hindi yung magsasaliksik ka para bigyang katwiran yung alam mo na. Yan ang suliranin sa iba nating mga kaibayo, maging sa ating mga kapatid. Hindi sila nagsasaliksik para matuto, kundi nagsasaliksik para yung dati na nilang alam, bigyan nila ng katwiran. So sana maging open-minded. I-reverse natin. Sabi nga doon sa isang kasabihan, paano mo malagyan yung baso mo, ipunong-puno na ng laman? Paano ko sasalinan yan ng ilalagay ko kung puno na yan? So dapat tanggalin mo muna yung laman para masalinan ko. So be open-minded. So yan po yung ilan sa mga guidelines. So pakilagay yung next slide, Maika. Ito po yung isa sa mga hermeneutical procedures. Pag may issue pinag-uusapan, number 1, ikolektahin natin yung mga material patungkol doon sa issue. Yung lahat ng material na may kinalaman sa usapin. Pangalawa, pag-aralan na natin yung historical context. Yung nga sinasabi ko kanina, historical background. Kasama na yung time or chronology, kasama yung geography or location, kasama yung costume o kultura, kung kasama maging biblical language o yung language mismo ng particular na grupo ng mga tao na kung paanong ginamit na lengguwahe. Part yan ng hermeneutical procedure sa pag-aaral ng kanyang historical context. Pangatlo, learn to understand the principles involved. So matutunan natin na unawain yung mga prinsipyong nakapaloob doon sa binasa nating writings. So yan po. Ngayon, tingnan ninyo yung historical context, binabanggit din yan sa sulat ng Ellen White. Naiintindihan na Ellen White yung kahalagahan ng hermeneutical procedure. Sa Selected Messages, Book 1, page 57, pakilagay sa screen na Maika. Ito yung naisulat noong 1911. Regarding the testimonies, nothing is ignored. Nothing is cast aside. But time and place must be considered. Yan yung pinag-uusapan natin na part ng hermeneutical procedure. Sa pag-aaral ng testimonies, ito yung sinasabi nating term na ginagamit patungkol sa writings ni Ellen White na ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon. Hindi dapat nating baliwalain yung mga bagay na dapat nating tingnan doon sa, hindi lang basta binasa mo yan, kundi i-consider mo yung time, yung panahon, yung chronology.
Tandaan natin, sa usapin ng writings ni Ellen White, si Ellen White ay nabuhay noong 19th century. Tayo ngayon, nasa 21st century na. O, di ba? More or less 200 years na. Or halos nasa 200 years na. So, ito po yung punto na pinag-uusapan natin. Yung chronology, i-consider mo yan. Pangalawa, yung geography or yung location. Time and place must be considered. Maya-maya, bigyan ko po ng example kung paanong hindi ginamit ito ng ilan sa ating mga nagbasa ng writings ni Ellen White, no? Isa pa, noong 1875 naman, ito ang sabi ni Ellen White, that which can be said of men under certain circumstances cannot be said of them under other circumstances. Nakasulat sa Testimonies Volume 3, page 470. Yun daw masasabi sa isang circumstansya o pangyayari, hindi pwedeng sabihin doon sa ibang mga pangyayari. Ibig sabihin, huwag mong, kung may nabasa kang portion doon sa isang issue na pinag-uusapan, hindi mo pwedeng ipagpareho yan doon sa iba namang punto ng pinag-uusapan. Kailangan mo pag-aralan pareho kung ano yung kung meron ba diyang pagkakaiba o pagkakapareho. Kung sinabi halimbawa sa isang tao ay ganito, hindi mo pwedeng sabihin din yan doon sa isang tao. Kung yung sinulat ni Ellen White kay A ay para sa kanya, hindi ibig sabihin pareho din yun para doon kay B. So kaya nga kinukonsider yung mga bagay na yon. Pag sinabi ni Ellen White, eto kay A pwede ang itlog, hindi ibig sabihin yung kay B pwede rin ang itlog. Yun po yung punto na sinasabi niya rito. Ha? Kaya kung sinabi ni Ellen White kay A, kumain ka ng karne, hindi ibig sabihin pwede rin yun kay B. So, yun yung punto na yung sinabi sa isa, hindi mo pwedeng pagparehohin doon sa iba. So, pinag-aaralang mabuti yung punto ng sinusulat niya. Okay. Ito yung kahalagahan ng exegesis. Part nga ng hermeneutical procedure. Kasi, pag exegesis, pakilagay sa screen, Micah, it is the careful systematic study of the scriptures to discover the original intended meaning of the biblical text. Etong mga pamamaraang ito, sabi ko nga, applicable ito sa anumang writings. No? Ito ay systematic na pag-aaral ng isang literatura para i-discover mo yung intention, yung original na intention at kahulugan ng nabasa mo. Yan yon, extraction ng binabasa. Ngayon, si Ellen White ho kasi, kung titingnan natin mabuti yung kanyang role sa ating church, although of course, siya po ay, kumbaga, kinikilalang prophetess ng Seventh-day Adventist Church, prophetisa sa huling araw na ito. Yung way ng ginampanan na Ellen White is more of evangelist, no? Is more of evangelist. Yung pag pinag-usapan yung paggamit niya ng banal na kasulatan, ang approach niya is more on evangelist, yung homiletical approach. Pag sinabing homiletics ito, pakilagay sa screen, Micah. Pag sinabing homiletics, pastorally means to apply the language of the text to a modern, present-day situation. The science or principle and art or task by which the meaning and relevance of the biblical text are communicated in a teaching situation. So dito sa puntong ito, homiletically, ginagamit ni Ellen White, kung halimbawa nag-quote siya sa Biblia, ang paraan ng kanyang pagkagamit ay yung application ng principle doon sa present day situation. Sa mga na-trained po sa hermeneutics o mga nag-aral sa theological school, maintindihan nila itong sinasabi natin. Siyempre, pinag-aralan nila to eh. Doon sa mga common people, ginagamit ko po yung mga term na ito at gusto kong dalhin sa inyo sa isang layman term na maintindihan natin. Pag sinabi po kasing exegesis, yung nabanggit ko kanina, ine-extract mo, ibig sabihin, inaalam mo yung intention ng pagkasabi, bakit sinabi, papaano sinabi. Whereas, ang kaibahan ho kasi ng homiletic sa exegesis, ito ho, pinapababaw ko ha, in layman term. Kasi syempre, hindi naman lahat nag-aral sa mga theological school, no? Pag sinabing homiletics, pag bumasa ka ng sipi ng talata, ang application mo, application nung principle ay para doon sa taong o sa congregation, doon sa panahon na
pinagsasabihan mo o pag pinagsisharean mo, binabahaginan mo nung quotation mo from the Bible. Hindi mo ginagamit exegetically. Ano uli yung exegesis? Yung ini-extract mo kung bakit sinabi ng author, ano ang dahilan ng pagkasabi. Kundi, ang kaibahan niya sa homiletics, yung principle ang inaangkop mo sa tao. That is why, yun yung paraan ng mga evangelist. Yung application. So, kinakailangan mabigyan natin ng pagkakaiba yung dalawang magkaibang bagay na yon. Kasi si Ellen White, sa kanyang paggamit ng Biblia, ginagamit niya ito homiletically o yung pastorally. Yung pastoral, di ba? Pag sa church tayo, yung sermon ng pastor o sino mang nagsisermon dyan, homiletics ang tawag dyan. Yung application ng principle. Hindi nila ine-exegete yung talatang ginagamit. Bibigyan ko na po kayo ng example na nung sinasabi ko na si Ellen White, usually, kaya ko sinasabing usually, kasi sa ibang part, gumagamit din si Ellen White exegetically. Kaya dito, bibigyan ko po kayo ng halimbawa kung paano ginagamit ni Ellen White yung Bible homiletically, pastorally, bilang isang evangelist, no? Although, sabi ko nga, huwag niyong may pagkamali, propetisa po siya ng Seventh-day Adventist. Pero ang approach niya ay like an evangelist. Tingnan nyo. 1 Corinthians chapter 2 verse 9. Ito yung sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, no? Bibigyan ko po ng background, no? Ito po yung pinag-uusapang exegesis. Bakit sumulat si Pablo sa mga taga-Korinto? Pakitanggal lang muna, Micah, no? Bakit sumulat si Pablo sa mga taga-Korinto? Kasi may sumbong sa kanya. Anong sumbong sa kanya? Merong mga hidwang pananampalataya. Merong kaguluhan sa mga kapatiran sa Korinto. Kaya sumulat siya doon. Ang dami niyang mga issue na pilit na binigyang pansin. Of course, sa tulong at gabay ng banal na Espiritu. Okay? So, pinaintindihan sa mga taga-Korinto. Yun yung dahilan. Bakit siya sumulat? Kaya yun yung exegesis. Eto, pakilagay na Micah, unang Korinto 2:9. Ginamit ito na Ellen White homiletically. But, it is written, I hath not seen, nor ever heard, nor entered into the heart of man the things which God hath prepared for those who love Him. Ito yung sulat ni Pablo. At anong pamamaraan homiletically na gamit ni Ellen White? Ito yun. Kung anong ibig sabihin ng talata, ginamit ni Ellen White homiletically. Tingnan nyo. Great Controversy, page 675. Pakilagay, Micah. Those who accept the teachings of God's Word will not be wholly ignorant concerning the heavenly abode. And yet, I hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the thing which God hath prepared for them that love Him. Human language is inadequate to describe the reward of the righteous. It will be known only to those who behold it. No finite mind can comprehend the glory of the paradise of God. So yung quotation niya sa 1 Corinthians 2:9, na yung sinasabi ro na hindi pa nakita ng mata, ni narinig ng tenga, ni pumasok man sa puso ng sino man tao, yung mga bagay na inihanda ng Diyos doon sa mga nagmamahal sa Kanya. Ginamit na Ellen White pastorally or homiletically. At tinukoy niya yung talata para saan? Heavenly abode or paradise of God. Yung paraiso sa langit. So ginamit na Ellen White homiletically. Hindi niya ginamit exegetically. Bakit? Kung exegesis ang paggagamit nito, ang ibig sabihin po kasi ng 1 Corinthians 2:9 na hindi pa nakita ng mata, ni narinig ng tainga, ni pumasok sa puso ng sino man, ay yung salvation na ginawa ng Diyos para sa tao. Yung karunungan sa pamamagitan ng pagbibigay ng Kanyang bugtong na anak, si Jesus Christ. Yun po yung part ng plan of salvation. Yun yung context ng 1 Corinthians 2:9. Hindi ang context nun ay yung tirahan sa langit. So napansin niyo po, pag exegesis, yun ang kahulugan. Hindi tirahan sa langit. Pero ginamit ni Ellen White homiletics kasi kaya binabanggit niya yung hindi pa pumasok sa mata, hindi pa nakita ng mata ng tao, pumasok sa puso, hindi pa narinig, yung paraiso. Kasi ang application ni Ellen White, homiletics or pastorally. Nagbibigay siya ng kaaliwan doon sa mga matyagang nagtitiis sa pagdating ng Panginoon.
So si Ellen White is more of evangelist rather than exegete. Pero alam na Ellen White ano yung exegesis. Hindi nga lang siya practice sa tinatawag ng mga terminong ginagamit kasi nga hindi naman siya siyempre nag-aral sa theological school. Well, in fact, sa mga unang episode natin, grade 3 lang yung inaabot ng kapatid nating ito. Okay? So yun po, dapat makita muna natin yung pagkakaiba sa pagkagamit. Isa pa ha, ito yung paggamit niya. Pakilagay Micah. Sa Colossians chapter 2 verses 20 to 22, wherefore, if ye be dead with Christ from the rudiments of the world, why? As though living in the world, are ye subject to ordinances? Touch not, taste not, handle not, which are all to perish with the using after the commandments and doctrine of man. Again, sulat ito na apostol na si Pablo sa mga kapatiran sa Colosas. Ginamit ito ni Ellen White homiletically. Ano ang application sa pagkagamit? Bakit ko nasabing homiletically? Ito po. Sa Ministry of Healing, pakilagay, page 335, in relation to tea, coffee, tobacco, and alcohol drinks, the only safe course is to touch not, taste not, handle not. So, yun, pag binasa nyo ng buo yung quotation na ito, yun mismong talata ng Colossians ang ginamit niya at ipinatungkol dito sa mga bagay katulad ng alak na nakakalasing, tsaa, or kape. Touch not, taste not, handle not. Homiletics ang pagkagamit ni Ellen White. Kung gagamitan natin ng exegesis ito, mangyayari, ang ibig kasi sabihin doon sa Colossians chapter 2, sulat po kasi yun ng apostol na si Pablo para bigyan ng babala yung mga kapatiran sa Colosas dahil meron dyan mga bula ang tagapagturo. Ang tawag ni Pablo doon sa pag-aaral ngayon sa tinatawag na scholarly term ay yung mga syncretistic believers. Ano yung syncretistic believers? Yun po yung mga bula ang tagapagturo. Ginamit nila yung mga element from the Hebrew sanctuary practice, gaya ng Sabat, pista, pangilin. Ginamit nila yung mga elements na yon at sinamahan ng elemento ng mga ascetics. Ano yung ascetics na yung asceticism? Yung asceticism po, practice yan ng mga pagano na pinapahirapan nila literally ang kanilang mga katawan para matuwa sa kanila ang Diyos. So yung mga touch not, taste not, yun ay asceticism po yun. Yun ay practice ng mga pagano. Hanggang ngayon, nandyan na, nakikita nyo naman. Di ba, sa tuwing mahal na araw, pahirapan yung katawan. Asceticism po ang tawag dyan. Dahil iniisip nila, matutuwa sa kanila ang Diyos. Nabawasan yung kanilang mga kasalanan. Yun yung exegesis noong pangungusap na binabanggit sa Colossians chapter 2. Pero ginamit ni Ellen White sa kape, sa mga inuming nakalalasing kasi homiletics ang paggamit ni Ellen White. Ganon dapat i-consider yun ng mga nagbabasa ng writing ni Ellen White kung paano siya gumamit ng talata ng Biblia. Okay, so ngayon, eto, papasok tayo doon sa ilan sa mga dati nating kapatid at dito ay yung iba nating mga kapatid na nasa loob na papaniwala dahil nga hindi sila gumamit ng tinatawag na proseso ng pagtuklas kung anong ibig sabihin. Yun yung hermeneutics na sinasabi natin, the art and science of interpretation. Nung ako po ay bata pa sa pananampalataya, nababasa ko rin ito at ako'y nagugulat. Dahil wala pang nagpapaliwanag sa akin noon. Ngayon, ganito simulan natin sa pinakaunang panahon, noong 1875. Pakilagay, Micah. Eto, noong 1875, may sinabi sa Ellen White sa Testimonies, Volume 3, page 492. When the judgment of the General Conference, which is the highest authority that God has upon the earth, is exercised, private independence and private judgment must not be maintained but be surrendered. Noong 1875, sinabi ni Ellen White, sa madaling salita, kung ano yung pinag-usapan sa General Conference, yun ang dapat nating pakinggan at yun ang isa sa katuparan natin sa buong mundo. Bakit? Sila yung binigyan ng Diyos ng highest authority dito sa sanglibutan. Kaya nga yung mga private independence and private judgment, wag nating panatilihin kundi isuko. Di ba tayo namang mga Seventh-day Adventist, may kanya-kanya tayong understanding sa mga bagay-bagay. Pero kung ang issue na yan, pinag-usapan sa General Conference in session,
yun ang masusunod. Kasi, nasa kanila, sa madaling salita, ang boses ng Diyos. 1875 yan. Okay, ngayon, ito. Noong 1895, ito nangyari. Tingnan nyo ha, 20 years ang lumipas. Ito ang sabi ni Ellen White sa manuscript 33. The voice of the General Conference has been presented as an authority to be heeded as the voice of the Holy Spirit. But when members of the General Conference Committee become entangled in business affairs and financial perplexities, the sacred, elevated character of their work is in a great degree lost. Okay, 1895 sinulat yan. Sinasabi dito ni Ellen White na yung General Conference, ipinapakita yan bilang boses ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ngunit, ito na, pumasok ng salitang ngunit. But, kung ang miyembro ng General Conference Committee, napapaloob na doon sa mga business affairs and financial perplexities, nagkakaroon ng problema pagdating sa financial dahil doon sa kanilang mga pinagagawang hindi tama, yung banal na gawain ng Panginoon ay nasa malaking panganib. 1895 ito. So meron ng tension doon sa mga miyembro ng General Conference Committee. Ito pa, tuloy natin. 1896, isang taon nang lumipas from 1895. The voice from Battle Creek, which has been regarded as authority in counseling how the work should be done, is no longer the voice of God. Yan ay sulat ni Ellen White, letter 4, July 1, 1896. Ano daw sabi? Yung boses daw ng General Conference ay hindi na boses ng Diyos. So ngayon, yung mga kapatid na walang malay, yung mga nagbasa ngayon, pinabasa ng mga offshoot. Sabi ko nga, ako nakabasa rin ito noon, naalarma ako kasi wala akong kaalam-alam dito. So yung mga kapatid talagang walang alam sa mga pinag-uusapang bagay, basta pinakalat sa kanila yung pamphlet, babasahin, naku, wag na kayo magtiwala sa General Conference kasi wala na dyan, hindi na yan boses ng Diyos. Ang dali lang naman talaga nito, sipiin mo lang to. Oo nga, andin ipamudmud mo na sa mga kapatid, lalo na kung may masama kang intensyon, may masama kang motibo na wasakin talaga ang isang locality ng ating Seventh-day Adventist Church. Papaniwalaan mo ito. Lalo na, hindi ka dumaan sa tinatawag na procedure or hermeneutical procedure, yung process ng pagtuklas ng kahulugan, ng pinag-uusapan na kinukonsidera yung historical context. Bakit sinabi? Anong dahilan? Anong nangyari? At ito na ba talaga yung patakaran na dapat maintindihan at malaman ng lahat ng mga kapatiran, of course. So, napansin nyo, noong 1875, matatag yung paniniwala ni Ellen White na ang General Conference, boses ng Diyos. Pumasok yung 1895 and then yung 1896, malala ang sinabi. Ngayon, diretso tayo. Hindi po kasi nagtatapos dyan. Tuloy lang natin ang pag-aaral. Noong 1898, ito naman, nakalagay sa screen, Micah. It has been some years since I have considered the General Conference as the voice of God. Kumbaga, matagal din panahon na kinonsider ni Ellen White yung General Conference bilang boses ng Diyos. Pero nga, nalungkot siya dahil doon sa mga pangyayaring kanyang natuklasan. That's why sinasabi niya, hindi na yan boses ng Diyos. So ngayon, pag-aaralan natin yung historical context. Bakit nasabi ni Ellen White yung mga bagay na yon noong 1896 na hindi na boses ng Diyos ang General Conference? Tingnan nyo baybayin natin. Pakilagay sa screen, Micah. The people in the church have lost confidence in those who have the management of the work. Yet, we hear that the voice of the conference is the voice of God. Every time I have heard this, I have thought it was almost blasphemy. The voice of the conference ought to be the voice of God, but it is not, because 1. Some in connection with it are not men of faith and prayer. They are not men of elevated principle. Number 2,
2 or 3 voices are not to control everything in the whole world field. Eto, ngayon, baybayin natin ito. 1901, sinulat ni Ellen White ito, ha? Mamaya, may babasahin pa tayo. Yung miyembro ng ating church, nawala na ng tiwala doon sa nagmamanage ng General Conference. Kaya ang sabi ni Ellen White, simula yan noong 1896, ha? May mga sinabi siyang ganito, ha? Kaya sinabi nga ni Ellen White, every time na, kumbaga, naisip niya na dapat ang General Conference, boses ng Diyos, blasphemy na yan. Dahil, anong dahilan? Dahil yung mga namamahala dyan sa pamumuno ay hindi mga tao ng pananampalataya at hindi mga mapanalanginin. So, ibig sabihin, dito inuugat na natin, ano bang naging problema, bakit sinabi ni Ellen White yon? So, ngayon, ito ang punto. Ang sinasabi dito ni Ellen White is not about the institution but those who manage that institution. Ang pinag-uusapan dito yung mga taong nakaluklok doon na hindi tamang tao. Dahil yung boses nung 2 at 3 na yon, kinokontrol nila yung lahat ng gagawin ng mga Adventist sa buong mundo. Can you imagine? 2 hanggang 3 tao ang may control kung paano dapat tumakbo ang Adventist sa buong mundo noong panahong sinasabi ni Ellen White ito. Yan ang punto ng historical context. Sa mga offshoots, baliwala yan kasi ang gusto lang nila, basahin mo to. Ang General Conference, hindi na boses ng Diyos. Ayon kay Ellen White. Kaya nga yung mga walang malay na kapatid, nagpapapaniwala. Kaya nga dito sa atin pong itinakda ng Pasig Seventh-day Adventist Church, sa pakikipagtulungan ng Reasons of Faith Media Ministry, dito natin sinasagot yung mga issue na dapat maintindihan ng mga kapatid sa usaping ito para pag dumating muli sa inyo ang ganitong usapin, sundin yung sinasabi ng Bible. Huwag nyo silang tanggapin sa inyong mga tahanan. Iistorbuhin lang nila kayo. Mas marami kayong pwedeng mas magagandang magawa sa maghapon. Huwag nyong sayangin makipag-usap dyan sa mga taong may masamang motibo sa iglesia. Intindihan nyo mga kapatid. Kaya nga dito, balik tayo. So may issue pala noon tungkol dun sa mga namumuno. Na merong 2, 3 tao na kumukontrol. Kaya nga ito ha, maliwanag naman sa ating church manual ngayon yan. Na hindi pwedeng masunod yung boses ng 1, 2 o 3 tao sa church. Hindi porket pag sinabi ng isang may katungkulan, ganito ang dapat gawin, igagawin nyo na kung tutol naman kayo doon sa pinag-usapan. Dapat yan ay pinag-uusapan at agree lahat. Kung meron mang hindi agree, ang importante yung majority nag-agree. Nag-agree ayon doon sa understanding nila na ito ang gusto ng Panginoon. Kaya nga, lahat ng mga gagawin natin, ipinapanalangin mabuti. Hindi pwedeng makinig lang tayo sa sinasabi ng 1 o 2 o 3. Yan kasi ang nangyari din noon. Hindi pwedeng sasabihin ng mga opisyalis natin, ito kasi gusto ko. Yan, masakit sa tenga yung salitang yun. Gusto ko ganito. Hindi gusto mo ang pinag-uusapan dito, kundi kung anong gusto ng Panginoon at kung ano yung pinagpasyahan sa ating iglesia. Ang nagpapasya po iglesia, hindi ko, hindi mo. Ha? Iglesia ang nagpapasya sa pangunguna ng Panginoon. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, ito ang gusto kong mangyari. Pwede mo sabihin lang na ito yung aking understanding dito sa usaping ito yung aking opinion sa bagay na ito, pero hindi po pwedeng sabihin ito ang gusto ko. Ganun yon. Kasi nagka-problema na noon sa General Conference. Eto, pakilagay next, Micah. Sa General Conference Bulletin ng 1901, pakinggan nyo po ito. Sabi ni Ellen White, that these men, talking about those 2 or 3, that these men should stand in a sacred place to be as the voice of God to the people, as we once believed the General Conference to be. That day is past. What we want is, take note, reorganization. We want to begin the foundation and to build upon a different principle. So ano panawagan ni Ellen White noong 1901? Isipin nyo, 1896, hindi na boses ng Diyos, sabi ni Ellen White. And then noong 1901, nanawagan siya ng alin? Reorganization. Itayong muli yung dapat na prinsipyong sundan. Sa madaling salita, yun ang sinasabi. Nanawagan sa Ellen White. Sabi nga natin, ang Diyos hindi nagpapabaya sa kanyang iglesia. Kung may maling pangyayari,
mayroon talagang gagamitin ang Diyos na boses dyan. At sa panahong ito, buhay pa nga sa Ellen White, nagamit siya. Kaya nangyari po yung reorganization. Merong pagbabagong nangyari sa General Conference. Pakilagay next slide. Una, in leadership personnel, many new leaders were elected. Many former leaders were changed or retired. And number two, in organizational structure. It now becomes clear that Ellen White is reverting to her 1875 position and now is opposed to the 1890s position which she initially brought into the 1901 General Conference session. Ito, meaning may pagbabagong naganap nung nanawagan sa Ellen White ng reorganization noong 1901. Kasi kung inyong maalala, halos 13 lang ng miyembro ng committee noon ang Seventh-day Adventist sa buong mundo. 13! Okay? Samantala ngayon, iba na. Kompleto ang representation ngayon dahil nga sa naganap noong 1901 na panawagan ni Ellen White. Kaya, yung bumalik sa Ellen White sa dating position niya noong 1875. Ano nga uli yung position ni Ellen White about the General Conference noong 1875? Ang General Conference, boses ng Diyos. After reorganization, after yung panawagan niya, balik uli sa Ellen White sa dati niyang posisyon. Ang General Conference, boses ng Diyos yan. Tingnan nyo. Tuloy natin ha. Pakilagay, Maika. Ito yung sa Manuscript Releases, Volume 17, page 167. In 1891, Ellen G. White wrote, many of the position taken going forth as the voice of the General Conference have been the voice of 1, 2, or 3 men who were misleading the conference. Tuloy pa natin. And the General Conference is itself becoming corrupted with wrong sentiments and principles. Principles that plans, next, contrary to truth and righteousness are introduced in a subtle manner. Next, but it is the devising of men that leads oppression, injustice, and wickedness by robbing the members of the family of God in their individuality or their rights. Bring other men's talents under His absolute control. Ito yung karagdagan kong quotation na ang pinapatungkulan ni Ellen White, yung 2 hanggang 3 tao na nag-mislead until na maganap nga yung tinatawag na organization. Yung 3 tao na yon, bibigyan natin ng pangalan. Sa next slide, Micah, sa 41. Slide number 41. Ito yon. Forward na natin. Nakita mo na? Si Olson. Yan. Ito po, yung dating presidentong panahong yon, si Olson, yung kanyang mga advisor, si Henry at si Harmon Lindsay. Ito yung sinasabi niya that these men should stand in a sacred place to be as the voice of God to the people as we once believed the General Conference to be. That is past. What we want now is reorganization. Ito yung mga pangalan ng 3 binabanggit niya. O ngayon, nung nanawagan siya noong April 1901 ng reorganization, 2 buwan ang lumipas. Ito, pakilagay. Only 2 months later, June 1901, Ellen White became aware and very concerned that her eldest son, James Edson White, was now erroneously taking pre-1901 session statements of his mother and misapplying them in the post-1901 session milieu. Anong sinasabi dito ni Ellen White bago nating ituloy pa yung iba? Matapos siyang manawagan noong April 1901. 2 buwan ang lumipas, June. Nagkaroon ng concern sa Ellen White, bakit sumulat yung kanyang panganay na anak, si James Edson White, at ginamit yung kanyang position bago yung 1901. Ano nga yung position ni Ellen White bago yung 1901? Ang General Conference, hindi na boses ng Diyos. Naalarma sa Ellen White, bakit ginamit ng kanyang anak yung kanyang sulat na yon nung post-1901? Ibig sabihin, matapos niyang manawagan sa Ellen White ng reorganization. Ituloy natin na bakit na-alarm sa Ellen White. Next slide. Ito, pinagsabihan niya yung kanyang anak. Your course would have been the course to be pursued if no changes had been made in the General Conference session. Nakatatapos lang ha. But a change has been made and many more changes will be made, and they were
at the 1903 session and subsequently, and great developments will be seen. No issues are to be forced. Himayin natin to, ha? Pwedeng sundan yung ginawa mo, sabi ni Ellen White sa kanyang panganay na anak na si Edson. Pwedeng sundan yung ginawa mo na yan kung walang nangyaring pagbabago sa General Conference. Pero merong pagbabagong naganap at patuloy pang magaganap na pagbabago. Yan ang sinasabi niya. So ito yung historical context, binabaybay natin yung mga panahong pinag-uusapan. So, nung nanawagan sa Ellen White ng reorganization, merong nangyaring maganda, positibo, may pangyayari na. Kung walang naganap na pagbabago, sabi niya sa kanyang anak, edi susundan na, pwedeng sundan yung ginawa mo na, kumbaga, sinulatan niya kasi yung GC. At ginamit niya nga yung sulat ni Ellen White para, kumbaga, tuligsain yung ginagawa ng management ng General Conference. Kaya sinaway na Ellen White. Kung walang pagbabago, hindi kita sasawayin. Parang ganun ang pinaparating niya. O ngayon, tingnan pa natin ito, ha? Eto, next slide. It hurts me to think that you are using the words which I wrote prior to the conference to apply them now. Since the conference, great changes have been made. Nasasaktan sa Ellen White na ginamit mo yung aking mga panulat na yan at inangkop mo ngayon. Meron ng malaking pagbabagong naganap. So, mali yung paggamit ng panganay mismong anak na Ellen White yung pinagsabihan niya. Sinasabi niya, mali yung paggamit mo ng aking sulat kasi may nangyari ng pagbabago. Yung sulat ko na yan, sinabi ko yan nung wala pang nangyaring pagbabago. Kaya nga nanawagan sa Ellen White ng reorganization. Tuloy pa natin. Ito, June 1901. A terribly unjust course have been pursued in the past. A want of principle had been revealed, but in pity to his people, God has brought about changes. The course of action which before the conference might have been a necessity is no longer a necessity, for the Lord himself interposed to set things in order. Yung Diyos mismo ang nagdala ng pagbabagong iyon doon sa General Conference. Ang Diyos mismo ang namamagitan. Kaya nga, kayo mga kapatid, no, kung mayroon mang hindi maganda kayong natuklasan sa mga kaguluhan at katiwalian na nakikita ninyo, hayaan ninyo ang Diyos na mauna. Hindi naman pababayaan ng Diyos ang kanyang bayan. Minsan o kadalasan, yung mga kapatid kasi nagmamadali. Kaya nga sabi natin, sa sobrang kamamadali yung mga kapatid, sila ang talagang lumabas sa iglesia. Nag-shoot off. Kasi pinairal nila yung sarili nilang judgment, yung sarili nilang gusto na dapat masunod agad. Hindi sila dumadaan sa prosesong gusto ng Diyos na i-develop yung patience sa mga magkakapatid. Yung pasensya ba? Yung pagtitiyaga. Ang Diyos ang nangunguna sa iglesia. Kahit minsan medyo may kabagalan, pero yung proseso nagaganap, nangyayari. Ganun ho ang dapat nating maintindihan, mga kapatid. Huwag agad yung tipong pakiramdam natin sa ating mga sarili. Ikaw si Martin Luther. Kaya yung isang nag-Martin Luther, nag-astang Martin Luther, yun. Tapon sa labas. Di ba? Kaya ito po, hayaan natin ang Diyos ang siyang manguna sa ating iglesia. At ito nga yung sinabi ni Ellen White. Ngayon, ito, 1909, after 8 years, after that reorganization ng 1901, God has ordained that the representatives of His church from all parts of the earth, when assembled in a general conference session, shall have authority. O, di ba? Talagang maliwanag, balik uli si Ellen White sa kanyang 1875 position na ang General Conference, boses ng Diyos ng General Conference kapag nag-assemble sa session, General Conference in session, at ginagawa natin yan every 5 years, or quinquennial session, merong authority ang General Conference. Yan po yun. So, back uli si Ellen White sa 1875 position. Ngayon, itong mga offshoots, yung mga pinagbibigay nilang mga pamphlets, yun yung panahon na wala pang nangyaring reorganization. Kaya ngayon mga kapatid natin na hindi alam yung mga nagaganap at hindi tinuklas yung hermeneutical procedure, yung mga pinag-uusapan nating methodology sa pagtuklas, anong dahilan, bakit sinabi, talagang madadala kayo sa pandaraya nitong mga offshoot na ito. Pag binigyan ho kayo ng mga pamphlets ng offshoot, ang gagawin nyo, tanggapin nyo, ibasura nyo sa harap nila. Sa harap nyo, may basurahan, ilagay nyo agad sa basurahan. Para hindi na kayo balikan ng mga offshoot. Ganyan ang ginagawa ho kasi nila sa iglesia.
Okay? Para wasakin. Pero siyempre, ang Diyos nangunguna, paano mawasak yan? Eto naman, noong 1911, pakilagay, Mike, ha? God has invested His church with special authority and power, which no one can be justified in disregarding and despising. For he who does this despises the voice of God. Nakasulat, Acts of the Apostles, page 164. 1911 ito. Yung sinabi na Ellen White, 1896 pa, yung negative statement niya about the General Conference. Since 1901, puro positive na ang ginagamit ni Ellen White sa General Conference. Na sinasabi rito, ang Diyos mismo ang nagbigay sa kanyang iglesia, yung General Conference na tinutukoy, ng special authority and power na walang sino man pwedeng magbigay katwiran para baliwalain nila yung sinasabi ng General Conference in Session, sapagkat ang nagbabaliwala, sabi dito sa General Conference in Session decision, ay binabaliwala niya ang boses ng Diyos. O, di maliwanag. So wala hong kumbaga maging mapanatag kayo mga kapatid. Ang General Conference in Session, dahil lahat ng representative sa buong mundo, ulitin ko, hindi yan yung ilang tao, 13, 20, 50, hindi ho. Well represented ang General Conference sa bawat lugar ng Seventh-day Adventist sa buong mundo. Kaya nga pag nagtipon yan, Diyos ang namamagitan dyan. Ano mang pagpapasyang meron yan, tanggapin natin yan. Well, kung gusto mong hindi tanggapin, nasa iyo yan. Pero maliwanag na sinasabi ni Ellen White, kapag ginawa mo ang pagbaliwala dyan, binabaliwala mo ang boses mismo ng Diyos. May iba kasi tayong mga kapatid, matigas lang talaga ulo. Tinutulig siya talaga ang General Conference, kahit hindi pa sila offshoot yung mga nandito sa loob. Kagaya yung mga dating nagtatanong, pinapaliwanagan natin kung anong posisyon ng GC, sabi niya, hindi lang nila inamin. Kita, patigas ulo. Pero siyempre, choice nila yon. Alam nyo, pasensya na, talagang nagsasalita po ako ng ganon. Diretso ako magsalita. Pero nasa context naman yon. Pinapaliwanag na nga dito ng ating propetisa yung katotohanan tungkol sa General Conference. Sasabihin pa rin natin, kahit narinig na natin yung paliwanag, ayaw lang nilang aminin. O, di ba? So, ang tawag ho dyan, fallacy yan priori way ang tawag dyan. Pag sinabing a priori. Pag sinabing a priori, anumang ebidensyang ihain mo, tambakan mo man yan, hindi niya tatanggapin yan. Yun. A priori ang tawag doon. Wala ka na magagawa sa mga taong ganon. No? Kasi by practicality at taong gustong maniwala, hindi na maraming ebidensya ang kailangan sa taong gustong maniwala. Pero sa taong ayaw maniwala, tambakan mo man yan, hindi pa rin niya tatanggapin. Yan ang tawag doon, a priori. Okay? So ngayon, eto, kapag na meron pinagpasyahan ng GC, ito ang payo na Ellen White sa mga kapatid, no? Eto, pakinggan nyo mabuti, bagamat madalas nating sinasabi ito. Huwag ho kayong basta-basta magpapaniwala sa sino mang itinuturing yung napakatalino. Kita mo, yung mga matatalino lumalabas sa iglesia. Eto, Testimonies Volume 5, page 291, pakilagay. Tinutukoy ay Diyos. He does not give one man new light contrary to the established faith of the body. Next. Let none be self-confident as though God had given them special light above their brethren. Christ is represented as dwelling in His people. Next. And the only safety for any of us is in receiving no new doctrine, no new interpretation of the Scriptures without first submitting it to the brethren of experience. Lay it before them in a humble, teachable spirit with earnest prayer, and if they see no light in it, yield to their judgment. For in the multitude of counselors, there is safety. Balikan ko puli. Ito, pakinggan nyo mabuti mga kapatid Ang Diyos hindi nagbibigay sa isang tao ng bagong liwanag. Tandaan nyo yan. Kasi kaya ko paulit-ulit na sinasabi yan, kasi may mga kapatid, gullible, ibig sabihin, madaling magpapaniwala. Kapag merong isang scholar na nagsabi, ito, natuklasan ko, bagong katotohanan. Paniwala agad sila kasi idol nila yun
Kaya nga ang warning, ang Diyos ho, hindi nagbibigay ng bagong liwanag sa isang tao lang, lalo na kung yung sinasabi niyang liwanag, laban doon sa established faith ng katawan, which is yung iglesia. Anong example? Ano ba yung pananampalatayang itinatag ng katawan? Isang example lang, simple lang ito. Ang pananayuan ng katawan, ito pong Seventh-day Adventist sa kabuuan, hindi po tayo gumagawa ng tinatawag na date setting. Ano yung date setting? Yung nagbibigay ka ng petsa na sa ganito matatapos ang mundo, si Kristo'y darating ng ganitong petsa, ang mark of the beast ay ibibigay sa ganitong petsa, hindi natin tinatayuan yan, wala tayong ganyang paniniwala. Ngayon, may ilang mga kapatid na talagang siguro gusto lang maiba, o siguro gustong, depende, hindi natin alam kung anong motibo eh. Nagbibigay po sila ng petsa kung kailan magwawakas ang mundo, kung kailan darating si Kristo, abay binilang eh. Yun mismo, darating daw si Kristo, ganyang petsa. Date setting ang tawag dyan. Hindi yan galing sa Diyos. Dahil ang sinasabi niyang liwanag, hindi nagbibigay ang Diyos sa isang tao. O ngayon, eto naman. Kung sabihin natin, okay, sa palagay mo, naniniwala ka talaga sa sarili mo. Siyempre, sino pang maniwala sa'yo kundi sarili mo lang. Kung paniwala mo talaga sa sarili mo, bagong liwanag yan. Ang payo ng ating propetisa, dahil sa katotohanan, na hindi nga nagbibigay ang Diyos sa isang tao ng bagong liwanag, kaya huwag ka masyadong tiwala sa sarili mo kasi ang Diyos, hindi siya nagbibigay ng special na tao, ha? Na nagbibigay siya ng special na liwanag. Dahil sa Biblia, si Kristo ay ipinapakita na tumatahan sa bayan. Ulitin ko, si Kristo ay tumatahan sa bayan, hindi sa isang tao. O ngayon, sabi nga natin, sa tingin mo, sobrang tiwala mo sa sarili mo na ito ang petsa na darating si Kristo. Ilapit mo muna, no? Ilapit mo muna yung bagong interpretation mo sa mga brethren of experience. Sino ba yung mga brethren of experience? Siyempre yung ating mga pamunuan, yung ating mga ministro. O sabihin natin sa ating local conference, kung wala kang tiwala sa local church mo. Ngayon, kung may yung local conference leadership, pag may nakitang bagong liwanag, parang may bago ito. Iaakyat yan hanggang makarating sa general conference. Pero kung doon pa lang sa mga kapatid, nakita na nila, naku, walang bagong liwanag yan. Huwag mo nang ituloy yan. Submit, sabi doon ni Ellen White. Submit to their judgment. Maging humble ka. At kinote ni Ellen White yung sa Proverbs, in multitude of counselors, sa karamihan ng tagapayo, merong kaligtasan. Kasi nga, sabi nga sa kasabihan, yung maraming ulo ay mas mabuti kaysa isa. Di ba? So hindi, kaya nga ang punto, kung mayroon kang natuklasang bago, wag mo munang ipangalanta, wag mo munang ipangaral. Hindi pa nga nakita ng mga brethren of experience yan Yield. Kung wala silang makita, isuko mo yan. Ganun yan, wag mo nang ituloy. Siyempre, yung ibang mga kapatid, sabi ko nga kanina, mga gullible, ibig sabihin mapaniwalain, talagang pinapanood talagang sinishare nila. Yung walang kwentang doktrina ng date setting. Yun ho yun. So, pasensya na. Diretso ko lang pong sinasabi yung mga bagay na dapat yung maintindihan, no? Kung may tinamaan man, magbago ka. At itong sabi ng ating propetisa. Ganun lang yon. Ang atin dito. Kaya natin ginagawa yung ganitong series ng Spirit of Prophecy para maintindihan natin bilang iglesia kung anong panuntunan ng ating church. Hindi ito panuntunan ni Brother Melvin. Hindi ito panuntunan ng Reasons of Faith. Panuntunan ito ng buong iglesia, itong ating dinadala sa inyong usapin. I challenge doon sa mga kapatid na hindi tanggap yung ganitong issue, pag-aralan nyo po yung position ng General Conference at tinitiyak ko sa inyo, ito yung sinasabi. Okay? Lalo na sa issue ng date setting. Yun po yan. Kasi po, ang nature ng ating church, para i-consider ang official yung doktrina na yan, ayan ay pinagpasyahan sa General Conference in quinquennial session. Kasi ngayon, every 5 years, so quinquennial. Noon kasi nga, about 1950s, yun po ay quadrennial. Every 4 years kasi noon So ngayon, every 5 years, kaya quinquennial. So yun. So, official na tinatanggap na doktrina yan kung dumaan sa General Conference in session.
Yun po yun. Kaya inuulit-ulit ko yan. Kasi nga, di ba? Parang sa commercial lang yan, sa mga produktong gusto nilang ibenta. Hindi pwedeng ipalabas lang nila ngayon and then bukas wala na. In fact, sa mga television nga oras-oras, minuto, nagpapap yung kanilang commercial. Bakit? Kasi gusto nilang ma-retain doon sa mga taong gusto nilang bilhin o tangkilikin yung kanilang produkto. Lalo pa sa usapin ng pananampalataya. Ganon din. Kaya inuulit-ulit natin yan kasi ang tao malilimutin. Yung iba naman, sa unang pakinig, hindi agad na intindihan. Kaya inuulit-ulit natin yung punto. Okay? So, yun ang dapat na maliwanag, no? Ngayon, dito sa usapin na ito, kailangan din nating i-considera yung matutunan yung principles. Learn to know the principles, lalo na sa issue ng writings na Ellen White. Pakilagay, may kayong slide number 54. Sa 54, ha? Noong 1872. So, nalutas na natin yung issue ng mga matagal na hanggang ngayon, hindi pa natatapos na sabi, General Conference daw ay hindi na boses ng Diyos. Wala yun. Yung binabalikan nila yung mga maling pagkagamit sa writings na Ellen White. Ito, 1872. We should be very cautious not to advance too fast, lest we be obliged to retrace our steps. In reforms, we would better come one step short of the mark than to go one step beyond it. And if there is error at all, let it be on the side next to the people. Testimonies, Volume 3, page 21. So, ang payo rito ni Ginang White, maging maingat tayo. Sa anumang mga bagay-bagay na ating marahil na gustong gawin. O kundi, i-retrace natin yung ating hakbang. Mahirap pa yung mag-retrace ng hakbang. Pabalik. Mas maigi pa nakapos ka ng isang hakbang kaysa lumagpas ka ng isang hakbang. Tama ito Principle yan Kaya anumang bagay na natuklasan natin, anumang bagay na nabasa natin, pag-aralan mong mabuti, baka masyado ka maalam, mabilis, dire-diretso ka. Mahirap ang bumalik na patalikod. Kaya nga, mas mabuti pa, kapos ka ng isang hakbang kaysa lumagpas ka ng isang hakbang. Kaya yung mga lumalagpas, yun nga, extreme kaya nga nag-offshoots lumabas lagpas-lagpas na yung kanilang interpretation kaya yung gustong iparating dito. Ito, halimbawa ito. Magbibigay tayo ng ilang example na maintindihan natin yung principles. Noong 1903, ito, next, Micah. In 1903, Ellen White wrote this counsel to young women. Sabi niya rito, sa Education, pages 216 to 17. Girls who could learn to harness and drive a horse would be better fitted to meet the emergencies of life. Wow. Sa mga nagbabasa ngayon ng writings na Ellen White, yung mga babae daw, yung mga kabataang babae dapat matutong mga bayo. Yan, Micah. Dapat matutunan mong mga bayo. Sulat yan ni Ellen White Kaya nga doon sa mga nagbasa, tapos in-apply agad na hindi mo na pinag-aralan, ano bang ibig sabihin dyan na Ellen White? Yan yung punto natin. Kaya, ito yung title ng ating tema, How to Interpret Ellen G. White's Writings. Tingnan natin yung kanyang internal context. Ano yung internal? Ellen White is urging girls as well as boys to obtain a practical education. Yan yung principle. In order to be better fitted to meet life's emergency situations. So, ano naman yung external context? Ito yun sa paano, siyempre rural communities, 1903 niya sinulat ito. So sa kanyang internal context, yung principle na gustong matutunan, pag-aralan mo yung mga bagay na pwedeng magamit mo sa panahon ng emergency. Siyempre, so ano yung dapat matutunan yan, lalo na kung nasa edad na yung mga kabataang babae o lalaki. Pag emergencies of life. Halimbawa, kung may sasakyan kayo, may kotse kayo, matutunan din nila mag-drive ng kotse o motor pag may emergency. Mas maganda na yung handa lagi. Yun yung principle. Hindi ibig sabihin, matutok ang mga bayo ngayon. Kasi ang external context nito, 1903 pa. Ngayon ay 21st century na. Ito ay kaagahan pa ito ng 20th century. 100 years ago na. So yung principle ang tingnan natin, lalo na doon sa mga sinasabi sa kanyang mga sulat. So yung application sa ating panahon, matutunan natin yung mga mahalagang skill na para tayo ay maging handa sa panahon ng pangangailangan. Halimbawa, yung mga ginang, marunong nga mag-drive ng kotse pero hindi naman marunong ng mga basic na, kunyari, sa mga, pag mga may minor na sira.
No? Anyway, ngayon naman kasi computer boxes na yung mga sasakyan, hindi kagaya noong 90s or 80s na siyempre ako nakagamit din noon ng mga sasakyan na 80s, no? So yung mga spark plug pag sakaling hindi umandar o tumigil yung sasakyan mo sa gitna ng kalsada, nako may problema yan, lalo na kung lumaluma yung sasakyan mo. Kahit papaano, yung mga, sabihin natin, ginang na nagdadrive noon, matuto kang magtanggal ng spark plug and then linisan mo yung abo doon para mag-spark uli para mapaandar mo uli yung sasakyan. Something like that. Yan ang sinasabi dito, mga principle. Hindi yung marunong ka lang mag-drive. Iba yung marunong lang mag-drive. Importante din na, paano pag nagkaroon ng biglang sira? Matutunan mo kahit mga basic lang. Yun ang punto rito na sinasabi rito. Basahin natin ang buo, ha? Pakilagay, Maika, itong buo. Babasahin natin sa slide 58. Since both men and women have a part in homemaking, boys as well as girls should gain a knowledge of household duties, to make a bed and put a room in order, to wash dishes, to prepare a meal, to wash and repair his own clothing, is a training that need not make any boy less manly. It will make him happier and more useful. And if girls, in turn, could learn to harness and drive a horse, and to use the saw and the hammer, as well as to rake and the hoe, they would be better fitted to meet the emergencies of life. So, ang internal context, to meet the emergencies of life. Ang external, syempre, hindi mo kailangan matutunan mga bayo ngayon. Nasa syudad ka. Maliban na nasa rural areas ka at merong ang available lang na means of transportation doon ay halimbawa kabayo o anumang mga hayop na pwedeng masakyan, yun pwede. Pero sa ngayon dito sa normal na dito sa urban areas, sa syudad, hindi ka kailangan sundin sinasabi ni Ellen White, matuto kang mga bayo. Ang principle, to meet the emergencies of life. Kaya ngayong mga kabataang lalaki at babae, tinuturuan ng mga basic na paglilinis ng bahay, paghugas ng plato, kung paano maglaban ng sarili mong damit, hindi mo iaasa sa iba. Ganun ho yung mga punto na dapat matutunan dito. Yung mga principles din ho, no? Yan ho. Yan yung isa sa mga pamamaraan ng interpretation dyan. Okay? So, yun po yung ilan sa mga issue. Anyway, yung dinadala ko lamang po rito, yung mga pamamaraan. No? Paano ba yung tamang pag-interpret sa kanya mga writings? Yung usapin ho kasi ng, pwede bang maligo pag Sabat? Siyempre pwede, araw-araw pwedeng maligo eh. Ayon yan sa writings ni Ellen White, hindi na issue yan. Doon sa mga marahil magtanong about sa pagluluto, may video ho ako dyan, May 24. Panuorin nyo, hindi ko na uulitin yun ha. Hindi na ako magpe-present tong usapin na yun kasi kompleto kong nailatag yon nung May 24 this year po yon. So, dalawang video magkasunod doon. Siyempre, yung pagsagot after 24, edi yung next, May 31. Yun, yung mga video doon. Yun ang issue regarding sa pagluluto sa Sabat. Pero yung paliligo, pwede ho. Sinabi na Ellen White yan eh. Siguro, gusto ko ipakita na lang yung puntong yon. Kasi, eto, sabi na Ellen White, no? Pakilagay yung slide number 62, Micah. 62. Nakita mo na? The value of the daily bath in promoting health and in stimulating mental action should be emphasized. Yung kahalagaan daw ng alin? Araw-araw na paliligo. Lalo na pag pinopromote yung kalusugan, nakasulat, education page 200, noong 1903 yan. Eto, next slide, Micah. I take bath daily. Araw-araw si Ellen White naliligo. Araw-araw kasama Sabat doon. I take bath every day, sometimes 2. Araw-araw siyang naliligo, minsan 2 beses isang araw. Ayan yung mga sulat dyan. Naligo, ito, gusto ng iba kasi makita na naligo siya ng araw ng Sabado. O Sabat. Slide number 67, Micah. Ito, letter 5, 1905. Kita mo? On Friday, I was unable to sit up. Sarah gave me a bath in the evening. But I was prostrated during the operation. They say that I fainted in the bathtub. Friday night, ano yan? Sabat na ho yan. Naliligo si Ellen White. Dinala nga siya doon sa paliguan niya nung gabing yon. Mahinang-mahina siya nung time na yon. Next slide. Letter 306, 1906. But on Sabbath, when I was asked to speak in the large tent here, I said, I will not worry, but I had not one feeling of weariness from beginning to end of my talk. The Holy Spirit refresh me, and I was
able after speaking and taking my bath to take up my pen and write many pages in my diary. Anong araw yon? Sabat. So, walang problema maligo ka sa Sabat dahil part yan ng promotion ng health. Yun yon. Sa usapin naman ng prayer, ay ganun din po yun. Lagi natin i-consider yung context niya. Dahil ang sinasabi ni Ellen White, hindi sa bawat panahon, lumuhod ka manalangin. Tinalakay ko na rin ito dati, papakita ko na lang yung ilang mga portion. Dahil sa Bible, may mga nananalangin nakatayo, kagaya ni Solomon, at kagaya ng ibang mga karakter sa Biblia, pero hindi yung bawal sa Biblia. Ito pakita ko na lang yung sinabi ni Ellen White kasi ang issue natin dito at ang dinadalang punto sa pag-aaral, how to interpret Ellen G. White writings, no? Ito, pakilagay Aliyah, Micah sa slide number 85. 85. Ito sabi ni Ellen White, kita mo na? 85. Yan. Sige lang, tayo natin para makita nila. Ito. Sabi sa Councils on Health 362 at Ministry of Healing 510, 511, you cannot always be on your knees in prayer, but your silent petitions may constantly ascend to God for strength and guidance. It is not always necessary to bow upon your knees in order to pray. Hindi naman laging kailangan na nakaluhod kapag nananalangin O di ba? Pag kumakain nga tayo hindi naman kailangan na sa mesa tayo, luluhod pa tayo para ipag-pray lang yung pagkain. Yung sinasabi kasi ni Ellen White na pinapalaganap naman itong mga offshoot na ito, sabi ko nga hindi talaga gumagamit ng methodology. Nung sinasabi ni Ellen White na yung proper position always, may kinalaman po kasi yon sa tinatawag na pastoral prayer. Yun yung punto na sinasabi ni Ellen White, pastoral prayer yon. Na dahil meron siyang sinaway, nung bago siya kasi magsalita, meron mag-o-offer ng panalangin. Kailan ginagawa yon? Hindi sa pastoral prayer, bago magsalita ang speaker, ang ginawa ni Ellen White yon, tinawag niya sa pangalan yung nanalangin nakatayo. At sinabi ni Ellen White, luhod, this is the proper position always. So, kailan naging always yon? Always bago ang magsalita ang speaker. Always in pastoral prayer. So, itong mga offshoot, may nakita ba kayo sa mga localities ng Seventh-day Adventist Church na sa time ng pastoral prayer, nakatayo kami? Kaya sumusunod kami sa sinasabi ni Ellen White, this is the proper position always, kasi ang tinutukoy na always at pagluhod, pastoral prayer. Yun yung historical context. Kaya nga binasa natin una kanina doon sa sa sinasabi ni Ellen White na hindi kailangang laging nakaluhod. Itong mga offshoot, ganyan lang sila. Hanggang dyan na lang sila. So, yung mga offshoot naman na bukas ang isip, no? Yung binabanggit yung mga reform na bukas ang isip, makinig kayo sa bulong ng banal na espiritu sa inyo. Huwag pairalin yung katigasan ng puso. Kaya nga binabalansin natin, kinokolekta natin yung mga writings ni Ellen White. Yun nga yung unang punto natin doon sa mga rules, no? Sa pag-interpret sa writings ni Ellen White. Halimbawa, ito ang issue. Kolektahin mo lahat ng writing materials niya patungkol doon sa issue. Pangalawa, pag-aralan mo yung historical context. Kung kailan sinulat, bakit sinulat, anong dahilan. Historical context yon. Bago ka magbigay ngayon ng konklusyon. Yun ang tamang paraan. At siyempre, pag-aralan mo mabuti, alamin mo ano yung principle dyan. Kagaya nga nung kababasa lang natin kanina, na sinulatan ni Ellen White yung mga kabataang babae, matuto rin kayo na gumamit ng kabayo. Sa panahon natin, hindi na kailangan ng kabayo. Di ba? Dito sa urban areas, yung sinasabi ko, dito sa syudad. So, ang principle doon, matuto tayo sa mga bagay na dapat natin matutunan para pag dumating ang emergencies of life, nakahanda tayo. Yun, tinuturuan tayo maging handa sa bawat kaganapan ng ating buhay. So, ganon yung tinatawag na papaano. The how. Yung methodology on how to interpret Ellen G. White's writings. Last ko nang ibibigay ito. At etong mahalagang punto na pinapakalat pa rin ng mga offshoot, no? Ng Seventh-day Adventist daw Babylon. Pakilagay nga Micah sa slide 86. Yan, no? Seventh-day Adventist as Babylon. Bakit? Mag-ingat kayo lalo na sa mga bagong kapatid natin, no? Baka makatanggap kayo ng mga lason na sinabi. Anyway, writings ni Ellen White yun. Yung sinasabi kong lason, yung masamang intention
ng mga offshoot na hindi naman yan yung gustong sabihin ni Ellen White. Dahil pinapalabas nila, si Ellen White daw, sinabihan ng Adventist na Babylon daw. O, ito, basahin muna natin, ha? Sa Testimonies to the Ministers, page 58, paragraph 4. Nakalagay, "My brother, I learned that you are taking the position that the Seventh-day Adventist Church is Babylon, and that all that would be saved must come out of her. You are not the only man the devil has deceived in this matter." Oh. Sa mga nagpapakalat ho ng mga offshoot para sabihin ang Seventh-day Adventist ay Babylon, anong sabi ni Ellen White? Nadaya ka ng demonyo. Yung mga nagsasabi pa lang Seventh-day Adventist ay Babylon, mga nadaya ng demonyo, ayon kay Ellen White. Next, Micah. Next slide. "For the last 40 years, one man after another has arisen, claiming that the Lord has sent him with the same message. But, let me tell you, as I have told them, that this message you are proclaiming is one of the satanic delusions designed to create confusion among the churches." Kaya yung message na yun na ang Adventist Babylon, satanic delusion yan. Pandaraya ng demonyo yan. Next slide, Micah. "To claim that the Seventh-day Adventist Church is Babylon is to make the same claim as does Satan, who is an accuser of the brethren, who accuse them before God night and day. By this misusing of the testimony, souls are placed in perplexity." Ito sinasabi na ito para sabihin ng Seventh-day Adventist Church ay Babylon. Ito din yung claim kasi ni Satanas. Kaya yung mga offshoot, may pag-asa pa ho kayo. Yung mga dati namin hong kapatid, may pag-asa pa naman kayo eh. Makinig ho kayo sa panawagan ng banal na espiritu. Kasi ang espiritu ninyo, lalo na sa nagpapakalat ng ganitong paninira sa church, espiritu ni Satanas po ito. Kaya ngayon ang sabi ni Ellen White eh, ganon din ang claim ni Satan sa Seventh-day Adventist. Minamali nila yung paggamit ng writings ni Ellen White, kaya yung iba, mga kapatid na walang malay, nag-aalala. Naku, baka kami nandito sa loob ng Babylon Church pala, Adventist. Pagdating sa definition of terms, bagsak ho agad itong mga nagpapakalat nito. Bakit? Ang usapin ng Babylon sa writings ni Ellen White ay pagdating sa doktrina. Ano po yung Babylon Doctrine? Ang Babylon Doctrine, una, yan ho ang naniniwala na ang linggo ay sabat ng Biblia. Pangalawa, yung Babylon Doctrine naniniwala na ang patay na tao, meron pang espiritu o kaluluwang buhay. Immortality of the soul ang tawag dyan. May ganyan bang turo ang mga Seventh-day Adventists? Of course, wala. Yan yung ilan sa mga halimbawa ng Babylonian Doctrine. Wala dito yan. Oh, next slide. "Because they cannot understand the relation of the testimonies to such a position as is taken by those in error, for God intended that the testimonies should always have a setting in the framework of truth." Kaya mga gumagamit yan, nasa kamalian ho yan. Ang intensyon ng Diyos, kaya nandito yung testimonies o writings ni Ellen White, ay dapat laging nasa setting ng framework ng katotohanan. Nasa foundation siya ng truth, hindi yung mamaliin mo yung sinasabi niya. Eto pa, next. "In the pamphlet published by Brother S., nilagay yung pangalan buo, and his associates, he accuses the Church of God of being Babylon, and would urge a separation from the church. This is a work that is neither honorable nor righteous." Next. "In compiling this work, they have used my name and writings for the support that which I disapprove and denounce as error." Yan po yung sinasabi natin na ginagamit talaga nila yung sulat ni Ellen White para maliin yung gustong sabihin ni Ellen White. Kaya nga dinidisapprove ni Ellen White at sinasabi niya, tinatakwil niya bilang kamalian yung mga nagsasabi na ang church natin Babylon. Ngayon ito, natural. Ang iglesyang ito binabaka ng dragon. Revelation 12:17, galit na galit si Satan dito sa remnant church, the visible remnant church. At gumagawa siya ng lahat ng kapamaraanan para wasakin ang church. Yung mga kamaliang nakikita ng iba sa church, nangyayari ho talaga yan. Bakit? Sa Biblia ho kasi, ang trigo at panirang damo magkasama. At ang panahon ng pag-aani, paghihiwalay sa kanila, pagbubukod, isa panahon pa ng pagdating ni Kristo. May mga hindi po talagang tamang nangyayari dito sa loob, pero ang Diyos ang gagawa niya ng kahatulan. Pero syempre, kapag nakita
na may mali, talagang ginagawa ng paraan para ayusin, ituwid at disiplinahin yung gumagawa ng mali. Pero may nangyayari ho talaga, hindi natin sinasabi. Kasi ang church natin is a church militant. It is not a church triumphant. Bakit? Wala pa naman tayo sa paraiso eh. Kaya militante ang iglesia. Ibig sabihin, lumalaban pa rin para mapabuti ang kanyang kalagayan. Hindi ito church triumphant. Bakit? Kasi ang panahon ng church triumphant ay sa pagdating ni Kristo na aalisin lahat ng traces of sin. Maayos ang sistema, yung righteousness ng Diyos ang umiiral. Yun. Ngayon, ito, basahin natin yung writings na Ellen White. Selected Messages, Book 2, page 380. The church may appear as about to fall, but it does not fall. It remains. While the sinners in Zion will be sifted out, the chaff separated from the precious wheat. Ang iglesia daw na ito may appear as about to fall. Ibig sabihin, parang babagsak. It appears as about to fall. But, itong good news, it does not fall. Bakit daw ang iglesia ayon kay Ellen White ay parang babagsak? Kasi nga, may mga kamalian ho talagang nangyayari din, pero inaayos yan. Kapag nangyari yung disiplina, yung investigation, yung mga nakitang tuwirang nagkakamali, dinidisiplina. Pero marami talagang nangyayari ding kalokohan. Pero inaayos yan. Yan ang assurance. That's why sinasabi ni Ellen White, may appear as about to fall, but it does not fall. Bakit? Nananatili. Bakit? Kasi ito ang ginagawa ng Diyos. Yung sinisift out sa Zion, yung mga hindi totoong lingkod ng Diyos. So, kumbaga, para mga ipa ng palay. Nilalabas. Kaya nangyayari na ho yan. Yung nilalabas, yung mga akala mo'y maayos na kapatid sa loob, na hinahangaan, talagang nangyayari yung process ng sifting out. Sinisift. Kasi panahon tayo ng shaking and sifting. Parang yung sa probinsya, siyempre alam ko yan, yung pagtahip ng bigas, ito, gagamitin ko lang yung illustration ng pagtatahip ng bigas. Alam natin ho yan. Sa probinsya kasi, siyempre, iba ang pamamaraan noon. Kaming mga Generation X, pinapagiling namin yung palay, tapos magiling yan, siyempre may mga ipa pa rin yan, di katulad yung ngayon, sa proseso ngayon 21st century, iba nun sa panahon naming Generation X. Nagtatahip pa ho ako niyan bago ko isahin yung bigas. Ang purpose ng pagtatahip, yung bigas, siyempre, solido yan, mananatili. At habang tinatahip mo yan, yung ipan yan, yung parang mga fragments ng palay, na hindi naman lahat kasi kumbaga naging malinis nung panahong ipinagiling mo yan, habang tinatahip mo yan, sinishake, hihiwalay yan ng kusa, unti-unti, yung mga ipa. At may iwang solido, yung bigas. At kapag nahiwalay, nakita ko nang nakahiwalay sa bilao, yung fragments ng palay, tsaka ko sinisift out. Tahip uli. Hanggang sa maubos yung tinatawag na ipa. Shake. Hihiwalay unti-unti yung ipa. Then sift out. Yun ang proseso sa church. Shaking and sifting. Yung akala mo'y solido na bigas, hindi pala solido, palay pala. Walang laman. Kaya ngayon, naging kalaban pa sila ng church. Sa katotohanan, wala silang laman. Kayo mga kapatid, huwag niyong pag-ukulan ng panahon at oras niyo yan. Walang laman yan eh. Bigas mo kayo eh. Pati papatol sa ipa. Yan ang sinasabi ko dyan. So, kaya the church may appear as about to fall, but it does not fall. Dahil nangyayari po, while the sinners in Zion will be sifted out, the chaff separated from the precious wheat. Ganun o yan. Panahon pa ni Ellen White, nangyari po yung tinatawag na shaking and sifting. Isa sa example natin dyan, medyo nakakalungkot rin, katulad nila Alonzo Jones, ni Wagoner, nakakampi ni Ellen White noong 1888 General Conference in Minneapolis debate. Ang pinag-usapan doon ay may kinalaman sa righteousness by faith. Ginamit ng Diyos. Yes, ginamit ng Diyos. Si Alonzo Jones at si Wagoner. Pumanig si Ellen White sa dalawa. Kaya meron tayong doctrine na righteousness by faith, yung liwanag doon, ginamit ng Diyos yung dalawa para lumiwanag sa church. Ang kalaban pa nga nila noon, president mismo ng General Conference at yung ibang mga ministro natin. Pero gulat sila, bakit ginampihan ni Ellen White yung dalawa? Kasi naintindihan ni Ellen White yung message dahil bago i-present ng dalawa,
Naulinigan na ni Ellen White, pero hindi siya masyadong malinaw pa. At nung narinig niya yung presentation ng dalawa, Wagoner and Jones, naging malinaw sa kanya na ito ang mensaheng buhat sa Diyos, the righteousness by faith. That we are saved by the righteousness of Jesus. We are not saved by the righteousness of obedience to the law. We are saved by grace through the righteousness of Jesus. Yan yung beauty ng righteousness by faith. Katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo lang. Hindi ka maliligtas dahil masunurin ka sa kautusan. Pero kung ikaw kay Kristo, magiging masunurin ka talaga sa kautusan. Yun. Pero nawala rin po. Yung mga kapatid na yung magigiting, nawala sa pananampalataya. So, kaya nga ang payo ng Biblia, dun sa mga nag-iisip na sila'y nakatayo, mag-ingat. Baka ikay mabuwal. Unang Korinto 10:12. Kaya huwag tayo masyado mag-isip na bigas tayo. Habang buhay po tayo sa bawat araw ng ating buhay, habang may hininga ho tayo, italaga natin sa Diyos ang ating mga sarili. Napanatilihin yung pananampalataya. Dahil baka mamaya, bukas, mawala ka rin sa pananampalataya. May mga kapamaraanan si Satanas na gagamitin para humina ka at maging ipa sa halip na bigas. Ganun ho yun. Huwag ho tayo maging self-confident. Kagaya ng iba na naging self-confident dahil sa mga flattery na ginagawa, yumabang, lumaki ulo, yun. Nakita kung paano siya kung paano talaga ang tunay na kalagayan na siya pala'y ipa sa halip na bigas. So, ganun yun. So, nangyayari ang shaking and shifting. Ngayon, eto, binigay natin sa inyo the how to interpret the writings of Ellen White para hindi tayo basta-basta magpapaniwala sa paninira na ginagawa sa church, lalo na sa prophetisang sa Ellen White. Kaya sa susunod na pag-aaral po natin, ibibigay ko po sa inyo yung mga binanggit ko kaninang, ilan lang yun sa napakarami, na mga malisyosong paratang kay Ellen White. At least ngayon, nagbigay muli tayo ng foundation, ano ba ang paraan ng pag-interpret sa writings na Ellen White. Yun pala, pare-pareho lang. Application sa Bible, sa mga ibang literatures, yun yung pamamaraan, hermeneutical procedures na ginagamit ang historical context and so on and so forth. So, huling slide na babasahin ko po sa inyo, no? Dalawa. Ali, pakilagay. Pakilagay itong panghuli. We cannot now, yan 95, we cannot now step off the foundation that God has established. We cannot now enter into any new organization, for this would mean apostasy from the truth. Hindi daw natin kailangang umalis dito sa pundasyong Diyos mismo ang nagtatag. Hindi natin kailangan pumasok pa sa ibang samahan o organisasyon dahil ang ibig sabihin nun, apostasy o pagtalikod sa katotohanan. Mga kapatid, no? Di na natin kailangan lumabas sa iglesia. Panatilihin po natin ang pananampalataya sa ating Panginoon. Mahal ho kayo ng Diyos at gusto ng Diyos maging panatag ang ating isipan intellectually and spiritually so that we cannot be moved by all the devices and wiles of the enemy. Last, Ali, alinhinan tong aking mga teknika. Ali, pakilagay. Huling slide. I am instructed to say to Seventh-day Adventists the world over, God has called us as a people to be a peculiar treasure unto Himself. He has appointed that His church on earth shall stand perfectly united in the spirit and counsel of the Lord of hosts to the end of time. Yan po yung panawagan ng ating propetisa noong 1908 sa mga Seventh-day Adventists sa buong mundo na maging iba at maging kayamanan ng Diyos sa Kanya. Itinatag ng Diyos ang Kanyang iglesia sa sanglibutang ito na tumayong sakdal na nagkakaisa sa espiritu at payo ng ating Panginoon hanggang sa huling panahon. Napakagandang panawagan. So para mapanatag tayo intellectually and spiritually, ito po ang gawin nating guide, yung ilang kapamaraan ng ating nabanggit para hindi tayo madaya ng iba't ibang hangin ng aral. Huwag na tayo mga bata pa na itinutulak doon at sa kabila dahil doon sa ating kawalang malay sa mga pamamaraan ng pag-interpret sa writings ng atin pong propetisa. Again,
Kapag may issue na pinag-uusapan sa writings ni Ellen White, kolektahin natin lahat yon. Di ho muna tayo magbibigay ng konklusyon. Then, pag-aralan natin ang historical context at matutunan natin na alamin yung mga prinsipyong nakapaloob sa issue na pinag-uusapan. So hanggang dito na lamang po yung ating pag-aaral dito po sa ating part 1 on how to interpret the writings of Ellen G. White. So bago ho tayo lubusang magtapos, anyayahan ko po kayo sa isang panalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po dahil inyo po kaming sinamahan dito po sa ginawa naming paglalahad ng mga pamamaraan kung paano maunawaan ang mga sulat ng inyong lingkod na propetesang si Ginang White. Harinawa ang pag-aaral na ito ay nagbigay ng kaalaman at karunungan, katatagan ng pananampalataya sa bawat kapatid na nanonood. Harinawa sila din po ay magamit na kasangkapan na mapalaganap ang inyong ebanghelyo, ang inyong mga payo mula sa inyong salita at sa mga salita ng inyong propetisa na magbigay ng pag-asa at linaw sa puso't isipan ng mga nagugulumihanan dahil sa takbo ng aming panahon. Tulungan ang bawat isa na manatili, na maging matatag sa pananampalataya at sila'y maging sisidlang hirang nagagamitin po ninyo at maging epektibong daluyan ng pagpapala sa lahat ng aming kapwa. Salamat Ama sa bendisyon, sa pagdinig sa aming dalangin, alang-alang na lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So bago lubusang magtapos, akin pong muling i-announce sa inyo na bukas po, September 13, araw ng linggo, wala po munang live ang Reasons of Faith dahil po ang inyong lingkod susuporta sa ating kapatid na Jerry Sevilla sapagkat bukas po may magaganap na usapan sa pagitan ng Kapitulo Versikulo, Seventh-day Adventist at ng Muslim sa pangungunan ni Rashid Indasan. Alas 2 ng hapon, naka-live po yan sa Facebook at YouTube channel ng Kapitulo Versikulo. Okay po. So sa bumubuo ng programang Reasons of Faith Media Ministry, sa akin po mga nakaagapay dito, Micah Sarmiento at ang aking unika iha, Princess Alia Sarmiento, kasama ng aking may bahay na nag-share ng ating mga videos. At kayo po mga kapatid na tumulong din sa programang ito sa pag-share ng ating mga video. Sa lahat po ng ating mga kapatid at mga kaibigan sa buong mundo. Ito po si Brother Melvin Sarmiento, pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos.